Mobile Legends, and we're not saying it is, Riot also needed to convince Mobile Legends players who have invested 4 years playing, writing, and spending money on skins to leave that home. Hello guys, kumusta kayo? Araw ng Sabado, hapon. So samahan niyo ako ulit magtrabaho or update ko kayo sa nangyayari ngayon sa ating farm. Tara, samahan niyo ako. Papunta tayo ngayon sa production ng mga animals natin or yung production area natin. I-update ko kayo kung ano yung mga bago sa ating animal production area. Nakikita nyo sa likod, sa mga nagtatanong kung may mga rabbit pa tayo. Yes, meron pa tayong rabbit. Bali ang update sa ating rabbitry ay ililipat din natin yung mga alaga natin. Nandito yung mga bakante nating cage na kung saan dito natin sila itatayo at aayusin. Yung rabbitry natin soon maitatayo dito sa area natin. Ayan sila, yung mga kulungan natin. Tapos next, meron tayong Muscovy ducks dito. Ito, mga Muscovy ducks natin, mga bibi natin, no? Try natin padamihin for meat production, pang sariling konsumo lang. Meron din tayo dito mga Peking ducks. Ayan, ayan mga Peking ducks natin. So bali ano yan, bali 10, 8 na babae tsaka 2 lalaki. Andun yung mga barako natin, hiniwalay muna natin sila. Ang mga Peking ducks natin, ang mga plano natin sa Peking ducks, magpuproduce tayo ng mga ducklings or mga sisiw para ibenta, no? Tapos dadagdagan din natin yan, no? Dadagdagan natin depende sa demand ng market. Baka magdagdag tayo ng mga breeders. Tapos meron tayong mga chicken, no? Ito yung mga chicken natin. Ayan, may mga darag chicken tayo. Ito, meron tayong mga darag chicken. And meron tayong 5 na hen dito tsaka isang rooster. Meron tayong dalawang pullets na kung saan pinapagulang muna natin bago natin sila isama sa ating mga breeder stocks. So nangingitlog na sila. Pero ang balak kasi natin dito sa ating ang balak kasi natin dyan is incubator natin sila. Yung artificial incubation. Gagamit tayo ng incubator machine. So sarada natin. Kaya si Darag, no? Si Darag ay isang Philippine native chicken na kung saan na kilala siya sa pinakamasarap na at malasa at malambot na karne na native chicken na meron tayo. So ayan sila. Tapos meron tayo ditong mga Shamu na pinapagulang tsaka native naked neck. Ayan. Meron tayong naked neck na gagamitin natin for may project tayo for breeding. Ayan sila. Pinapagulang natin mga 3 months old yung mga Shamu chicken natin. At may balak tayo dito na i-cross dun sa Oriental Giant na chicken. Magsa-source muna tayo or yung kakausap natin kung aabot tayo dun sa pina-reserve natin na rooster dyan. So meron tayo yung mga Brahma chicken natin, yung Colombian Brahma natin. So ayan sila. Kino-condition din natin sila for breeding. Ayan. Tapos may mga nakahalong sisiw. So hinahalo ko lang dyan kasi wala pa akong paglalagyan. Tapos ito yung mga ibang chicken natin. Ito light Brahma. Tapos may mga American Silky tayo dito. Ito yung sinasabi natin na excess natin ng mga pullets, no? Dahil medyo nagkasipon yung isa dyan, kaya hiniwalay natin dun sa mga breeder stock natin at pinapagulang natin. Tapos meron tayong farm cat na si Mayon. Ito. Farm cat natin siya. Isa siyang Persian, no? Bali kasama natin siya dito sa farm. Bali dito siya nakalagay sa ating barn. So bali buntis siya. Ang nakabuntis sa kanya ay exotic Persian. So ito yung mga Peking ducks natin. Ayan. Kaya gaya nga nasabi ko, no, yung mga Peking ducks natin ay 10 pieces. Bali nandun yung iba, hiniwalay ko lang muna. Covey ducks natin, no. Ayan sila. Try natin silang padamihin.
At soon magkakaroon tayo dito ng turkey, tsaka abangan nyo kung ano pa yung pwede nating alagaan dito. So ito yung area na to. Ito yung mga kulungan ng mga rabbits natin. Tapos ito yung magiging stock room natin, hindi pa tapos, bali pipinturahan pa yan. Tapos ito yung magiging ano natin, dito yung area natin kung saan natin ilalagay yung mga incubators, no? Yung mga equipment na gagamitin natin sa manukan. Tapos dito din yung brooding room natin, or kung saan natin papalakihin yung magiging sisiw natin sa farm. So ito siya. Update ko na rin kayo sa mga nakatanim na dito sa farm. So mapapansin nyo sa gilid meron na tayong natanim na mga mulberries, no? Ito yung unang na vlog ko sa inyo. Nakapagtanim na tayo ng 3 iba't ibang variety ng mangga. At meron pang isa dito, bali 4 yung ating mangga. At yung sinasabi ko sa inyo, no, dahil hiniwalay ko muna at ino-obserban ko yung mga Peking duck, ibang Peking ducks natin. Diyan ko muna sila nilalagay, pero soon isasama ko sila doon. Tapos meron tayo ditong mga papaya. Medyo makalat pa dito sa farm dahil ongoing nga yung ating pagde-develop ng ating munting farm, kaya medyo makalat pa. So ito yung farmhouse natin. So comment kayo sa baba kung gusto nyo magkaroon tayo ng farmhouse tour. Tapos meron tayo ditong meron tayong Thai lime, ayan. Meron tayong pomegranate, meron tayong American lemon, another pomegranate. Tapos meron tayo doon, ayan, meron tayong rambutan. Tapos meron tayong mga langka na hindi pa na itatanim, pero soon itatanim na natin yan. Pina-finalize lang natin kung saan natin sila ilalagay. Dito sa area na to, ayan, sa area na to ay ito yung ano natin, vegetable or crop production. So dito natin tinanim yung mga mga vegetables natin, mga kamatis, talong, at madami pang iba. So nag-raised bed tayo dahil nga sa bukid tayo. Although nagtambak tayo dito, pero hindi sapat kasi kung magkakaroon ng malakas na ulan baka lumubog yung area. Kaya nag-provide tayo ng mga pot na kung saan dyan tayo magtatanim. Kahit lumubog, okay lang yung mga crops natin. Meron tayong raised bed. So madaming crops na abangan nyo na itatanim natin dyan. Yan, hindi pa ganun kalinis, pero unti-unti ko siyang damuhan tsaka ipatag. So eto na. Tapos ito yung kusod tsaka yung garden soil natin na ginagamit natin sa ating pagtatanim. So ito yung mga seedlings natin, no? Ayan, tumutubo na sila. Kala ko hindi sila tutubo. May mga tinanim tayo dito na hindi tumubo. So ito yung mga pakwan natin. Tapos ito yung bok choy natin. Ito yung sweet corn natin. Tapos yung dito, wala pa akong nakikitang sign na magge-germinate sila. So ito, kung di ako nagkakamali, mustasa. Dito mga okra. Tapos sibuyas. Tapos ito yung labanos. Tapos Japanese cucumber na itatanim natin dito sa greenhouse. Tapos mga okra. Tapos ito yung mga mga plants natin na magiging insect repellent. Tapos etong mga mulberry natin is nabawasan na dahil tinanim natin doon. So ito yung curry tree na cuttings, hopefully ay mabubuhay. Sana mabuhay sila, pero wala pa silang dahon. Ayan. Tapos ito yung madre de agua, aratilis na itatanim natin dun sa mga animals natin para magkaroon sila ng silong. Tapos meron tayo ditong
pinya. So itatanim din natin yung mga pinya ngayong araw. So bali ito yung gano'ng kalaki yung ating pagtatanim na greenhouse. So ang balak natin dito ay magtatanim tayo ng mga lettuce tsaka mga culinary herbs. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa ating update vlog. Sana huwag kayong magsawang suportahan at manood at samahan nyo ako sa ating pangarap sa pagde-develop ng ating munting farm. So from pag-aalaga ng rabbit, ngayon ay nagkaroon na tayo ng sariling munting farm. Sana suportahan nyo pa rin si Maginoong Magsasaka. Ingat kayo guys, hanggang sa muli. Bye!